Hello guys, good morning. Welcome po ulit dito sa ating YouTube channel, The Homebase Edit. Once again, ako nga pala si Josh. For today's video guys, malapit na naman mag-credit ng payout si Meta. Nangyayari po ito every 21st to 23rd of the month. Mula po dito sa araw na ito, magbibilang lang po tayo ng 5 business days at makikita na natin ito sa ating mga bangko. Okay? So, yun guys, no, meron ako dito nakitang video. Ito ay video ni Tomboy TV, ano. Bibigyan ko lang linaw kapag nagkaroon tayo ng flag for behavior, apektado po ba ang ating payout, ang ating income, or ang ating revenue dito kay Meta? Ang kasagutan pagkatapos po ng video ni Tomboy TV. Panoorin natin guys. Suportahan natin Tomboy TV, one of the best digital creator mula pa nung una. Naka-subscribe na ako dito, naka-follow na ako dito. Okay? So sana suportahan din natin at meron ding restriction yung kanyang account. So sana i-suggest natin, show more natin yung kanyang account guys. So dito, tumatak lang ito sa isip ko yung flag for behavior. Ano nga ba ito? Tara, let's watch this. Na lang po nitong account ng isang kakilala ko. So nagkaroon siya ng flag for behavior. So ang ginawa niya, nagki-click din siya ng ads kasi matigas din yung ulo niya. So itong account niya, eligible itong account niya sa in-stream ads, Reels overlay ads, yung ads on Reels ito, at stars. So ito yung nangyari sa account niya kasi nga nagkaroon siya ng flag for behavior. Naging red itong in-stream ads, Reels overlay ads, at stars. Then dito sa may baba, other monetization tools, may not have access to additional monetization tools. So ganito po ang mangyayari sa account ninyo kapag magkaroon kayo ng ganitong violation flag for behavior. So madadamay po yung ibang features na eligible sa account ninyo kapag magkaroon kayo ng ganitong violation. So may stop po yung earnings ninyo kung ano yung eligible sa account ninyo. So mag-ingat po kayo sa violation na ito kasi nga medyo matagal-tagal po ito. Mostly ito 3 months pero meron akong mga kakilala na halos 1 taon na hindi pa naibalik yung account nila at yun nga na-demonetize na, tuluyan ang na-disable yung account nila. Kailangan nyo pong i-check yung mga features ninyo dyan. Kung nagpulay-pulay yan, so may problema po, meron po kayong violation. So mag-ingat po kayo madlang people para makaiwas kayo sa pagkakaroon ng violation dito sa Facebook. Alright. Okay na lang po nito. Okay, once again, thank you Tomboy TV sa video na to and account na. Please lang natin. And may natutunan tayo guys, di ba? Sobrang informative and awareness po sa ating lahat. Hindi lang dapat tayo maging maingat, hindi din dapat tayo makulit dito. So katulad nga nung nabanggit dito ni Tomboy TV na yung kakilala niya nagkaroon ng flag for behavior dahil nagki-click ng ads. Okay, ang tawag po dito C2C or yung may mga grupo na sinasalihan yung ibang mga gantong creator or dito sa Facebook Reels. Actually, naging talamak ito nung mga buwan ng March, February, April. Ayan. So dito merong mga grupo sa Facebook na ang intention is to manipulate yung revenue magke-create sila ng grupo. Ang gagawin lang nila doon is mag-click ng mga ads ng kapwa nila creator. So give and take kumbaga. Pero ang worst doon kapag na-detect ni Meta, ito na ang posible mong maging cause, yung flag for behavior. Actually, hindi lang naman sa clicking ads nagkakaroon ng flag for behavior. Pwede mismo sa behavior mo upon creating content, upon uploaded videos. For example, meron ka doon mga sensitive topics na pinag-uusapan, meron ka pino-portray doon na medyo SPG, alam niyo may SPG, yung sensitive na mga topics. So alam niyo na yon, yung mga sensitive na salita, hindi ko na babanggitin dito. Pero isa na nga doon yung may mga topic na mga malaswa, yung may mga suicide, harassment, bullying. Yan yung isa nagkakaroon ng reason kung bakit nagkakaroon ng flag for behavior. At the same time, dalawa itong na-commit niya ng sabay. Isang partner monetization and yung content. Sabay ito. Pag ito ay nakuha mo ng sabay doon sa mga videos na in-upload mo, flag for behavior, tama po si Tomboy TV dito, tumatagal siya ng pinakamatagal. A year talaga. Year talaga to. Hindi pa rin natatanggal. Okay? So, eto parang parang strike na to, parang permanent disabled na yung account mo sa monetization. Monetization na hindi sa Facebook. So dahil dito, wala na tayong way to monetize yung ating stars, in-stream ads, ads on Reels, subscriptions, live on demand. Wala yan lahat.
freeze po lahat yan kapag nagkaroon ka ng flag for behavior. At eto pa pinaka-worst guys, listen, ang dami kong natulungan sa gantong account pero ginawa ko yung best ko. Ang pinaka-worst guys, not payable. Ano ba yung not payable? Yung mismong account nila, yung earnings nila. Meron ako nakita dito, pumatak ng almost 3,000 to 4,000 US dollars. Yung earnings niya dito, that's approximately, compute natin, 4,000 US dollar. Times natin sa 55. 220,000 pesos. Imagine, dahil lang sa mga videos na may mga ganun topic or dahil makulit tayo, nagkiklik tayo ng sarili nating ads, meron tayong ginagawang unusual activities dito sa platform ni Facebook, ganito ang mangyayari sa ating income or sa ating payout or sa ating revenue. Ang email po ni Meta na na-receive nung nagpaayos ng account sa akin ay not payable. So, ibig sabihin nito, kahit maglupasay siya doon, hindi na yun ibibigay ni Facebook. Okay? Dahil may nakita si Facebook na unusual activities, hindi ko malaman kung ano yung specific na ginawa niya, pero marai ito kasi partner monetization violation and content monetization. So dalawa po ito, hindi lang nagbabase doon sa clicking ads. Pero ang pinakamabigat talaga yung clicking ads. Kahit anong platform, pag dinadaya mo yung revenue monetization nila, strike po kaagad yan. Parang kay YouTube, 'di ba? Kung familiar kayo kay YouTube, may first strike, second strike, third strike. Yung third strike, disabled ang inyong YouTube channel. So, ganong katindi yung monetization, ganong katindi yung AI. Si AI ay ang pinakabuhay ngayon ng mga platform. Kung hindi dahil sa kanila, hindi nila madedetect yung mga ganitong mga unusual activities, yung mga violations, or yung mga ina-upload natin na video. AI o robot po ang nanonood or yung nagtitrace dyan. Meron nga ako, kwento ko lang guys, kagabi nag-live kami ni Lovely, ni Ma'am Advic. Nagkakape lang siya guys habang nagla-live. Tapos may kutsara doon sa, hinahalo niya syempre yung kape. Plug content. Oh, 'di ba? Ibig sabihin talaga, upgraded yung system ni Facebook sa pag-trace kung ano man yung nakikita niya sa video. Posible yung kutsara is na-recognize niya as knives, 'di ba? Or patalim or dangerous weapon. So hindi natin alam kung ano yung na-trace, pwedeng iba din. So alam niya naman yung kulay silver 'yun, 'di ba? So automatic plug content. So pag plug content, wala tayong option doon. Kung hindi i-appeal, kung hindi mo naman i-appeal ito, magre-retain niya sa account mo na violation. So, mas matagal siya matanggal. Kaya ang option lang po talaga doon is to delete or to take down yung video. So, sana maging maging maingat, hindi lang maingat. Sumunod tayo sa patakaran dito kay Facebook. Una-una na yung partner monetization, content monetization, advertising policy, and yung pinakaula yung community guidelines. Okay? So, maraming salamat. Kung may natutunan, please share this video and subscribe to my YouTube channel. At kung gusto mo naman maging updated dito sa ating YouTube channel, i-click mo yung bell icon para ma-notify ka pag meron tayong mga bagong upload. Ikaw yung unang makakapanood nun. Okay? So, thank you so much. See you again next time. Bye-bye!